Araling Panlipunan 6, Quarter 2, Code AP6 KDP-2D4, Pamahalaang Commonwealth. Hello kids, it's me, Teacher Kathy. Welcome back to our class. Kung hindi pa kayo nakapag-like, share, and subscribe, please do it now. And don't forget to hit the notification bell button for more updates and videos. Thank you! Bago natin simulan ang ating pagtatalakay, magkakaroon muna tayo ng pre-test. Panuto. Isulat ang tama kung ipinatupad ng pamahalaang Commonwealth. Hindi naman kung hindi ipinatupad. Number 1. Pagtatakda ng wikang pambansa. Ano ang sagot ninyo mga kids? Magaling. Ang tamang sagot ay tama. Number 2. Pagpapahintulot ng mga dayuhan na makapagmay-ari ng lupa sa Pilipinas. Ano ang sagot ninyo mga kids? Magaling. Ang sagot ay hindi. Pangatlo. Pagtakbo ng kababaihan sa halalan. Ano ang mga sagot ninyo mga kids? Magaling. Ang sagot ay tama. Pang-apat, pagtakda ng 8 oras na pasok ng isang manggagawa. Ano ang sagot ninyo mga kids? Magaling. Ang sagot ay tama. Pang-5, pagtatag ng isang social insurance system. Ano ang sagot ninyo mga kids? Magaling. Ang sagot ay hindi. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang ating aralin ngayon. Ang pamagat ay panahon ng Commonwealth. Maraming naisakatuparan ang pamahalaang Commonwealth. Sa mga unang taon ng panunungkulan nito, nakapagpasa halimbawa ang mga National Assembly ng 19 na batas sa loob lamang ng 26 na araw. Tanggulang pambansa. Isa sa mga kauna-unahang batas na isinakatuparan ng Administrasyong Quezon ang pagpapatibay ng tanggulang pambansa. Alinsunod sa Commonwealth Acts No. 1 o National Defense Act. Itinatag ang isang hukbong sibilyan na may 2 bahagi. Una, isang regular na hukbo na may 10,000 katao, kabilang ang mga kasapi ng Philippine Constabulary. At pangalawa, isang reserbang hukbo na aabot sa 40,000 katao matapos ang 10 taong panahong transitional. Upang punan ang reserbang hukbo, itinadhana sa batas ang pagsasailalim sa kalalakihang may 21 taong gulang sa 5 at kalahating buwang pagsasanay. Itinadhana rin sa batas ang pagbuo ng Philippine Navy na buuin ang 50 hanggang 100 torpedo boats at ng Army Air Corps na buuin ang bomber planes. Itinalagang Field Marshal of the Philippine Army at Military Advisor si General Douglas MacArthur, dating Chief of Staff ng US or United States. Sa kasamaang palad, hindi na isakatuparan ang kabuuan ng programa nang muling masangkot ang Pilipinas sa isang digmaan. Naging hadlang din sa programa ang kakulangan sa budget at ang pagkakaroon ng mas mahalagang isyu na dapat tugunan ng pamahalaan noong panahong iyon. Edukasyon. Isang layunin ng pamahalaan na wakasan ang kamangmangan. Una, sa pamamagitan ng pagbibigay ng makabagong edukasyong pang-elementarya. Noong 1936,
Itinatag ang National Council of Education sa pamumuno ni Rafael Palma. Department of Education naman ay pinangisawaan naman ni Osmeña. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinamunuan ng isang Pilipino ang naturang kagawaran. Isinaayos ng Bureau of Education ang mga batayang aklat sa elementarya upang maging akma sa interes ng mga batang Filipino. Itinaguyod din ang mga kursong vocational, mga paaralang nauukol sa agrikultura, palakal, sining at paglalayag. Pinagtuunan din ng pamahalaan ang pagbibigay ng adult education. Wikang pambansa. Noong Nobyembre 13, 1936, pinagtibay ng Asambleya ang Commonwealth Act No. 184 na nagtadhana sa pagtatag ng Institute of National Language. Ito ang inatasan upang pag-aralan ang iba't ibang wika sa bansa at magtakda ng isang wikang pambansa. Noong Nobyembre 1937, inirekomenda ng surian ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Noong Disyembre 30, 1937, idineklara ni Quezon ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Ipinag-utos naman ang pagtuturo ng Tagalog sa mga paaralan sa bansa noong Hunyo 19, 1940 sa pamamagitan ng Commonwealth Act No. 570, pinagtibay ng Asambleya ang Tagalog bilang isa sa mga opisyal na wika ng Pilipinas simula sa pagsasarili ng bansa sa Hulyo 4, 1946. Dahil dito, binansagan si Quezon bilang ama ng wikang pambansa. Dumako naman tayo sa karapatan sa pagboto ng kababaihan. Isa pang mahalagang pagbabagong naganap sa panahon ng Commonwealth ang pagbibigay karapatan sa kababaihan upang bumoto at mahalal. Bago pa man ang taong 1937, ang kalalakihan lamang ang binigyan ng karapatang bumoto tuwing may halalan. Dahil dito, nagkaroon ng masidhing pagnanais ang kababaihan na makapagkalooban ng karapatang bumoto. Noong Setyembre 30, 1936, nilagdaan ni Quezon ang Women's Suffrage Bill. Noong Abril 30, 1937, niratipikahan ang naturang batas sa isang plebisito, kung saan halos 90% ng kabuuang botante sa Pilipinas ang sumang-ayon sa pagbibigay ng karapatang ito sa kababaihan. Noong Disyembre 14, 1937, isinagawa ang kauna-unahang halalan na nilahukan ng kababaihan bilang mga botante at kandidato. Mahigit na 600,000 kwalipikadong kababaihang Pilipino ang lumahok sa halalan. 5 ang nagsalo sa karangalan bilang mga unang babaeng nahalal sa lokal na posisyon. Sila ay sina Carmen Planas bilang konsehal ng Maynila, Ines V. Sarion bilang mayor ng Villahermoso, Negros Oriental, Demetria Buslon bilang mayor ng Sierra Bulyones, Bohol, Guadalupe Z. Adaza bilang kasapi ng Sangguniang Panlalawigan ng Zamboanga, at Cristina Aguinaldo de Sontay bilang kasapi ng Sangguniang Panlalawigan ng Cavite. Noong 1941, si Elisa Ochoa ng Agusan ang naging unang nahalal na kasapi ng House of Representatives. Dumako naman tayo sa pambansang pag-unlad.
nagsagawa ang pamahalaang Commonwealth ng mga hakbangin upang itaguyod ang pabansang pag-unlad ng Pilipinas. Ilan lamang dito ang sumusunod. Una, itinatag noong Marso 1936 ang National Economic Council upang payuhan ang pamahalaan kaugnay sa mga gawaing pang-ekonomiya at pinansyal ng bansa, tulad sa pagbubuwis at pagpapaunlad ng mga industriya. Pangalawa, sa bisa ng Commonwealth Act No. 186, itinatag ang Government Service Insurance System o tinatawag na GSIS upang pangasiwaan ang pagbibigay ng mga social security benefit sa mga manggagawa sa pampublikong sektor. Pangatlo naman, alinsunod naman sa Commonwealth Act No. 7, itinatag ang National Loan and Investment Board upang pangasiwaan ang pamumuhunan sa bansa. Pang-apat, ipinagbawal naman ang pagmamay-ari ng lupa ng mga dayuhan sa bisa ng Commonwealth Act No. 141 o Public Land Act. Panglima, sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth, ginawang lungsod ang ilang lalawigan tulad ng Davao, Cebu, Zamboanga, at Iloilo. Matapos natin talakayin ang ating aralin ngayon, punta naman tayo sa ating unang pagsasanay. Sa unang pagsasanay, ang panuto ay isulat ang salita ng tamang sagot sa patlang. Una, patlang ay tinaguriang ama ng wikang pambansa. Ano ang sagot ninyo mga bata? Magaling. Ang sagot ay si Manuel L. Quezon. Pangalawa, patlang ay wikang ginagamit bilang wikang pambansa. Ano ang sagot ninyo mga bata? Magaling. Ang sagot ay Tagalog. Pangatlo, Commonwealth Act No. Patlang ay nagtadhana sa pagtatag ng Institute of National Language. Ano ang sagot ninyo mga bata? Magaling. Ang sagot ay 184. Pang-apat, noong patlang, isinagawa ang kauna-unahang halalan na nilahukan ng mga kababaihan. Ano ang sagot ninyo mga bata? Magaling. Ang sagot ay Disyembre 4, 1937. Panglima, si Patlang ng Agusan ang naging unang nahalal na kasapi sa House of Representatives. Ano ang sagot ninyo mga bata? Magaling. Ang sagot ay si Elisa Ochoa. Dumako naman tayo sa ating pangalawang pagsasanay. Panuto, hanapin sa hanay B ang sagot sa hanay A. Number 1. Commonwealth Act No. 1. Ano kaya ang sagot ninyo mga bata? Magaling. Ang sagot ay itinatag ang hukbong sibilyan. Number 2. Douglas MacArthur or General Douglas MacArthur. Ano kaya ang sagot ninyo mga kids? Magaling. Ang tamang sagot ay Field Marshal of the Philippines, letter A. Pangatlo, Rafael Palma. Ano kaya ang mga sagot ninyo, mga bata? Magaling. Ang tamang sagot ay namuno sa National Council of Education, letrang B. Pang-apat, Commonwealth Act No. 184.
Ano kaya ang sagot ninyo mga bata? Magaling. Ang sagot ay pagtatag ng Institute of National Language, letrang C. Panglima, Hunyo 11, 40. Ano kaya ang sagot ninyo mga kids? Magaling. Ang tamang sagot ay ipinag-utos ang pagtuturo ng Tagalog sa elementarya, letrang D. Dumako naman tayo sa ating panghuling pagsasanay. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Una, nagsagawa ang Commonwealth ng mga hakbangin upang itaguyod ang pambansang patlang ng Pilipinas. Letter A, pagkalinga. Letter B, pag-unlad. Letter C, paglaganap. Letter D, pagsikat. Ano ang mga sagot ninyo, kids? Magaling. Ang tamang sagot ay pag-unlad. Pangalawa, itinatag ang patlang noong Marso 11, 36. Letter A, National Economic Council. Letter B, National Defense. Letter C, National League. Letter D, National Economic Committee. Ano kaya ang sagot ninyo mga kids? Magaling. Ang tamang sagot ay letter A, National Economic Council. Number 3. Sa bisa ng Commonwealth Act No. 186 na itatag ang GSIS o Government Service Insurance System. Letter A, tama. Letter B, hindi. Letter C, hindi sigurado. Letter D, wala akong alam. Ano ang sagot ninyo mga bata? Magaling. Ang tamang sagot ay letter A, tama. Pang-apat, mahigit na patlang ang kwalipikadong kababaihan ang sumali sa halalan noong Disyembre 14, 1937. Letter A, 600 or 600. Letter B, 60. Letter C, 600,000. Letter D, 6,000. Ano ang sagot ninyo mga bata? Magaling. Ang tamang sagot ay 600,000. Panglima, sinimulan ang pagtuturo ng Tagalog sa elementarya noong patlang. Letter A, Hulyo 14, 1940. Letter B, Hunyo 11, 1940. Letter C, Hulyo 4, 1946. Letter D, Hunyo 12, 1898. Ano ang sagot ninyo mga bata? Magaling. Ang tamang sagot ay Hunyo 11, 1940. Letter B. Tandaan, ang pamahalaang Commonwealth ay isang malasariling pamahalaan na ipinagkatiwala ng mga Amerikano bilang paghahanda ng Pilipinas para maging ganap na malaya. Maraming pagbabago ang naganap sa loob ng 10 taon ng pamahalaang Commonwealth. Mga bata, sana may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa uulitin. Bye-bye!